Aga papalapit na ang holidays ngayong Nobyembre at Disyembre kaya magiging abala na ang publiko. Pero ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, hindi dapat humupa ang galit ng taong bayan sa mga anomalya sa infrastructure projects ng pamahalaan na itinuturing na pinakamalala sa kasaysayan ng bansa. Kailangan anyang may mapanagot dito at hindi dapat maapektuhan ng holidays ang pagnanasa ng pagbabago. Ipinahayag naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat kilabutan na ang mga kurakot dahil hindi sila tatantanan ng taong bayan sa panawagang hustisya at pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian. Kaluksa-luksa naman ang kalagayan ng taong bayan dahil nananatiling dugmok bunsod ng matataas na presyo ng mga bilihin at kakulangan ng serbisyo, ayon kay House Assistant Minority Leader at Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Dagdag pa nito, para mapatay ang halimaw ng korupsyon, dapat manatili ang pagkakaisa ng taong bayan sa paglaban kontra katiwalian. Giit naman ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, dapat matakot ang mga korap dahil hindi sila sasantuhin ng mga kabataan. Panawagan ulit nito, isa publiko ang investigasyon, ibalik ang ninakaw at dapat may makulong. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, parang naging gabi ng lagim ang korupsyon sa bansa. Dagdag pa nito, taon-taon na lang may bagong bersyon ng nakakakilabot na pandarambong sa kaban ng bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa mga naiinip kaugnay ng anomalya sa flood control projects, nasa tamang pagkilos ang pamahalaan na naaayon sa batas. Dagdag pa nito, nagmamadali ang pamahalaan pero hindi minamadali ang lahat para wag lumabag sa batas at gayon din sa karapatang pantao. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.